pag-usapan po natin, ano, ito hong naging tugon, ano, ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po ng Vice Presidente natin, ano? Ito hong si Sara Duterte. Patungkol ho doon, mga kabida, sa issue po ng hiring ng spokesperson, ano? In the person of Attorney Rowena Guanzon, dyan po sa Office of the Vice President. Una kasing sinagot yan ni VP Sara, sabi po niya ay hindi pa daw napag-usapan yan, ano? Anong tawag po dito? Yung pagkuha po ng spokesperson po, makabida, no? Okay, dyan po sa Office of the Vice President. Ito po, babasahin ko lang po yung sinabi po ni VP Sara, no? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niyang magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Vice President Sara Duterte. Ayun. Yun yung sagot po niya, no? Doon po sa insinuation po, makabida, na kunin na dapat ng Office of the Vice President ito kung si Attorney Rowena Guanzon. Pero dito ho, sa post po ni Attorney Guanzon, one day ago, okay, ito yung kanyang tugon, ano, sa naging sagot po ni VP Sara, mga kabida. Kung totoong makikinig ka sa akin, sige nga, pa-drug test nga kayo ni BBM. Oh, yun yung sagot po niya. Kung totoong nakikinig o makikinig si Sara Duterte kay Attorney Guanzon, yun yung hamon po, ano? Okay? Pa-drug test silang dalawa. Okay? Ni BBM. Actually, yung sagot po ni Guanzon dito, mga kabidis, parang ano po parang satirical po ito, ano? Parang satire. Kumbaga, ang kanya hong puntarya po dito, mga kabida, ito hong si BBM, Kumbaga, parang ano lang yun, pang, anong tawag dyan sa Tagalog, pang asar. Ayun. Pang asar lang po yun, mga kabida, ni Attorney Guanzon. So, ganun katindi, ano? Ito hong si Guanzon po, mga kabida. Meron pa po, isa dito. Okay? Para po malinaw po, mga kabida, no? Ito one day ago pa rin. Magkasunod po yung kanya hong response po dito, ano? Sara, kung talagang matapang ka, sabay nga kayo ni BBM mag-hair follicle test. Pati ako, sasali na. Ayun. Yan yung sagot po ni Attorney Guanzon po, mga kabida. Palaban, no? Talaga? Palaban talaga. Ano? Eto, magbasa po tayo ng comments, Daming comments po dito. Ito pong response po, ano, ni Attorney Guanzon sa pahayag po ni Sara Duterte, mga kabida. Okay? Meron pong 20,000 reactions, 2.7 thousand comments, and 481 shares po, mga kabida. Ano? Yung first na reaction po niya. Itong pangalawa po, okay, itong sabi po niya na, Sara, kung talagang matapang ka, sabay nga kayo ni BBM mag-hair follicle test. Pati ako, sasali na. Meron pong 11,000 reactions at 1.3 thousand comments and 183 shares, mga kabida, no? Eto, magbasa po tayo dito sa unang reaction po ni Attorney Guanzon. Alright? Ang sabi po nito, okay? Ang sabi po ni Maymay Jong, tapos na po, sayang magpa-drug test, attorney, si BBM ang ayaw. O nga nagpa-drug test na po yan si Sara Duterte. In fact, hair follicle ata yun, ano? Nag-negative po. Lahat ng klaseng, ano tawag po dito, mga kabida? Lahat ng klaseng drug test ay sumailalim po itong si Vice President Sara Duterte. Puro nag-negative lahat. Okay? Ito lang si BBM ang hindi. Kasi ayaw po ni Attorney Claire. Hindi. Ang sabi po ni Attorney Claire ho, kasi ganito, sa naalala ko lang po ang sabi po ni Attorney Claire, kung sino man po yung nag-akusa, dapat maglabas po ng ebidensya. Okay? Ang ginamit po niya ito kung anong tawag po nito? Parang ginamitan po tayo ng prinsipyo po ng batas, mga kabida, no? Okay?
Kung sino yung nag-akusa, yun yung maglabas po ng ebidensya. Okay? Tsaka pangalawa, bakit naman po maglabas ng ebidensya? Iba yung kaso po ni PBBM eh. Hindi ho yan private respondent. Public yan eh. Government official. Pag sinasabi mong government official, dapat meron pong public accountability po, mga kabida. So, hindi po pasok dyan yung sinasabi ho na prinsipyo po ng batas, na kapag ikaw yung nag-akusa, yung burden of proof is sa inyo. Hindi pasok dyan. Kasi unang-una, public official po ito si PBBM. So, meron po siyang public accountability, So, kahit na po, akusasyon lang po yan, dapat linisin po ng Pangulo yung kanyang sarili. Doon po sa akusasyon na ibinato po laban po sa kanya. Ano pong gagawin po ng Pangulo since hinamon po siya na magpa-drug test, magpa-hair follicle, so may lalim siya dapat dun po sa hair follicle test. Kahit sabihin po ng Malacanang na lang yan, pambulabog lang po yan, Okay? Hindi dapat namin yan i-dignify. Since akusasyon lang, since merong akusasyon in public, at yung inakusahan po ay isang public official, dapat ipakita at maging transparent ang Pangulo sa publiko na hindi totoo mga kabida yung binibintang po laban po sa kanya. Okay? Yun yung mga linaw po. Alright, balikan po natin ito issue po ni Guanzon. Alright? Ang sabi po ng Vice President, sige, go ka lang. Magsalita ka, makikinig po kami. Okay? So, yung statement na yan po, mga kabida, meaning, may posibilidad, na baka po in the future kukunin po itong si Attorney Rowena Guanzon, mga kabida. Okay? Para sa akin po, kailangan po Kailangan po talaga. Kasi, iba po itong si Attorney Guanzon po, mga kabida. Mas matindi pa po ito kay Attorney Claire Castro at ito si Attorney Princess Abante. Kahit na po pagsamasamahin natin yung dalawa, hindi yun kaya nilang talunin ito si Attorney Guanzon, mga kabida. So, yun. Yung ginawa po yung sagot po ni Guanzon, reaction po ni Guanzon po dito, pang-asar lang po ito, mga kabida. So, dito po kikita po natin yung galing, yung galing talaga ni Attorney Guanzon mang-asar. Okay? Magaling mang-asar po ito. Kumbaga, kung madali ka lang magalit, talo ka talaga. Okay? Talo ka talaga dyan. So, sana po, magkaroon na po ng settlement ito issue ng spokesperson po ng OVP, mga kabida, Okay, kung ayaw ng Vice Presidente, wala po tayong magawa kasi siya yung benefactor dito, Okay, kung gustuhin niya na siya lang talaga ang magsalita, ayaw po niya ng iba, hindi po niya gustong madama yung iban, so wala po tayong magawa dyan. Yan kasi si VP Sara Okay, unpredictable Katulad po ng ama, mga kabida, kaya po niyang i-handle po yung kanyang sarili, na hindi na po kailangan ng spokesperson. Although meron pong mga kinuha siyang spokesperson in the past, Like for example, yung campaign period, kinuha po niya ito si DOT Secretary at that time, mayor pa po ng Liloan, Cebu. Ito si Cristina Garcia Frasco. Tapos, pagkat yung nanalo na po si VP Sara, naging spokesperson po niya, ito si Attorney Michael Fu, sa Office of sa Department of Education. Okay, sa Office of the Vice President, ito si Attorney, I don't know, nakalimutan ko yung pangalan Raymond Manata yung pangalan, tapos ang apelyido, nakalimutan ko po, Okay, basta meron po siyang spokesperson, isang abogado po, sa Office of the Vice President po, makabida. Alright? So, yun po. Ano po ang inyong pananaw at opinion dito, mga kabida? Dito sa ginawa po ni Attorney Guanzon, ito pagsagot po niya, pag-react niya dito sa statement po ni Sara Duterte.